Marami pong nagtatanong sa ngayon dahil nakikita nila na si Manalo ay lantarang nakikialam sa politika. Alam niyo po, yung ginagawang pakikialam ni Manalo sa politika ay matagal na. Matagal na. Pero ang bukang bibig po nila sa mga kaanib, huwag na makialam sa politika. Sinasabi nila sa mga miyembro nila na huwag na silang makialam sa politika. Pero yung bukang bibig nilang yon, sila mismo ang sumira. Dahil naipasok po nila si Marcoleta. Hanggang sa naging congressman siya sa pamamagitan ng party list, hanggang sa nakarating po siya sa Senado. Kaya bukang bibig ng karamihan bakit sinisira yung kanilang patakaran. Alam niyo po, bakit kailangan ni Manalo na makialam sa politika? Bunga po kasi na kailangan niya ang protection. Dahil nakikita naman natin na si Manalo, nagkakaroon po siya ng yaman. Sa kabila po na siya ay namamalimos lang sa pamagitan ng mga miyembro, kung tawagin nila mga abuloy. Nabubuhay lang po sila sa bigay na donasyon, kung tawagin po nila limos. Subalit, napakarangya ang kanilang buhay. Kaya kailangan po nila ang proteksyon. Pero maraming nagsasabi sa politika, dapat ang mga tao maturuan ng tamang pagboto. Pero yung pong sinasabi nilang yun, na dapat maturuan ng tamang pagboto, hindi po nila pwedeng turuan si Manalo. Pati na ang kanyang mga ministro. Bakit ano po bang ginagawa ni Manalo? Si Manalo po kasi nakakapagdikta sa kanyang mga kaanib. Sa kabila po na bukang bibig niya sa mga miyembro niya na huwag nang makialam sa politika. Pero ang totoo po, pagka pinag-aralan natin, yung pong bukang bibig nilang huwag makialam sa politika ay hindi po totoo. Hindi po totoo. Si Manalo kasi, dahil nakita niya na lahat po ng mga miyembro niya ay mangmang, sumusunod sa kanya. Ang ginagawa po niya, nagpapasurvey siya sa labas ng kanyang sekta. Doon niya kinukuha yung tinatawag nilang pasya ng pangangasiwa. Sa pamamagitan po ng pagsusurvey sa labas ng kanyang sekta, inaalam kung sinong malakas. Kinakailangan po kasi, ang ididikta ni Manalo sa kanyang mga membro ay mananalo. Kailangan po manalo. Makakapagbigay ba ng proteksyon sa kanya yung talo? Hindi. Kailangan po mananalo. Kaya pinag-aaralan po nila yung tinatawag na politika, o lalo na sa panahon ng eleksyon. Si Manalo magpapasurvey siya sa kanyang mga miyembro. Siguro nagtataka kayo, baka naman sabihin ng iba paano mo nalaman nagpapasurvey? Isa po ako sa nagamit na mag-survey noong 1986. Sa panahon po ng Cory Aquino versus Marcos. Nagpanggap ako bilang isang nagtatrabaho sa gobyerno na may dala akong papel. Nagtatanong ako. Sa Iglesia ni Manalo po kasi, tinitingnan po yung mga kaanib, kung sino yung pwedeng pagkakatiwalaan. Karamihan po sa mga pinagkakatiwalaan, yung pong 5 pamunuan. Sila lamang po ang pangkaraniwang ginagamit sa pagsusurvey. Sa bawat lokal, pagka malakihan na po, pagka national na,
Yun, gumagamit sila ng iba. Eh, isa po akong manggagawa nun, kung tawagin. Nag-aaral ako sa pagkaministro. Kaya nagamit ako. Kaya tinitingnan po ni Manalo kung sino po yung mananalo. At yun ang ididikta niya. Ang tawag po sa iba black voting. Yung pong tinatawag na black voting, kasi po hindi masyadong maliwanag sa iba. Yun po kasi ang kinakatakutan ng mga politiko. Ako po, wala po akong sense sa mga politiko. Wala po akong kinakampihan. Hindi ko po kinakampihan si Bongbong Marcos. Wala akong kinakampihan. Ang tinitingnan ko po rito, yung ginagawa ni Manalo. Kailangan lang malantad kung papaano niya yung mga politiko, kung paano niya masasakop ang mga politiko. Kung paanong ginagawa niya. Kasi po, pagdating kasi sa Biblia, dalawang klase ng babae. Pagka sinabi pong babae, iglesia, dalawang klase ng babae. Isa pong babae, yung tunay na babae, malinis. Babasahin po natin ang 2 Korinto. Ito po ay hindi binabasa sa ngayon ng Iglesia ni Manalo. 2 Korinto, Kapitulo 11, pasilin po ninyo, ito po ang katangian ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad ng dalagang malinis. Ang tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, dalagang malinis. Yun po ang katangian ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo. Ano po yung pangalawang babae? Ano po ang katangian nito? Babasahin ko po sa inyo aklat po ng Apokalipsis. Ito po ang katangian ng pangalawang babae. Yung pong pangalawang babae na tinutukoy, ito po yung masamang babae. Kaya anong ginagawa ng masamang babaeng ito? Ganito po ang ating matutunghayan. Apokalipsis, Kapitulo 18, talatang 2 hanggang 3. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho, ang dakilang Babilonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulang at kulungan ng bawat espiritong karumagdumal at kulungan ng bawat karumagdumal at kasuklam-suklam ng mga ibon, sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiyapid. Ito po yung katangian ng babae, na masamang babae, nakikiyapid. Yung tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, ipinakikilalang dalagang malinis. Pero yung isang babae, na masamang babae, nakikiyapid po. Ulitin natin sa 3. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiyapid, ay nangaguo ang lahat ng mga bansa at mga hari sa lupa. Ay nakiyapid sa kanya, at ang mga ngalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Ito pong masamang babae nakikiyapid sa gobyerno, kung tawagin. Hindi lamang po yung nakikiyapid, sinasaklawan niya ang gobyerno. Ito po yung tinatawag na masamang babae. Paano po niya masasaklaw ang isang gobyerno? Itong masamang babae. Ang magpapakilala po ang Iglesia ni Manalo mula sa kanilang paso. Kasi po, kaya nga, eto po, kung napapansin po ninyo, nagbigo sila ng maging presidente si Joseph Estrada. Ito, si Joseph Estrada, si Peran G. Manalo.
mapapansin nyo ito, ang hindi lang nila kasama rito ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kung paano nakuha ni Gloria Macapagal Arroyo ang posisyon ni Joseph Estrada. Paano po ba sila makikipag-asawa sa gobyerno? Itong si Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo ng Iglesia ni Manalo, isang pangako sa sambayan ng Pilipino, Pangulong Tudling. Ito po ang lihim ng Iglesia ni Manalo. Alam niyo po, kung maraming matalino, si Arnel Tumanan ito ang alam. Noong magkaroon po sila ng gulo, noong si Arnel Tumanan ay pinagsalita. Pero yung sinabi po niyang ito ay kinansel nila sa Net 25. Mas maganda po babasahin natin. Ito pong sikreto ng Iglesia ni Manalo. Pasugo number 50, number 6, issue noong June 1998. Masinin po ninyo. Pangulong Tudling, isang pangako sa sambayan ng Pilipino. Ang ginagamit pong termino, isang pangako sa sambayan ng Pilipino. Samantalang ang kaharap niya, Iglesia ni Manalo. Alam niyo po, ang pinalalabas kasi nila, sa bansang Pilipinas, ang pinaka-reliyon ay Iglesia ni Manalo. Babasahin ko po sa inyo. Kaya ito pong sinasabi nila o bukang bibig nila, lalo na si Marcoleta. Bukang bibig niya na hindi raw siya ipapakulong ng sambayan ng Pilipino. Kaya kung mapagpansin po kayo, babasahin ko po sa inyo, ito po ang sikreto ng Iglesia ni Manalo. Narito po, babasahin ko sa inyo. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon, ang resulta ng halalan noong Mayo 11 at mababanaag na magwawagi siya sa pagkapangulo. Si Vice Presidente Joseph Estrada ay nagsadya kay kapatid na Eranio G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataon din niyaon, ay ipinaabot ni kapatid na Eranio ang pagbati ng mga ministro at kaanib sa Iglesia na magiging pinuno ng Republika. Subalit, sa kanyang pagbati ay mariing ipinagunita ng tagapamahalang pangkalahatan kay Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino. Sa harap-harapan po, sambayan ng Pilipino, pero ang kaharap na naging presidente na si Joseph Estrada ay mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Dapat ang sinabi niya, hindi po sambayan ng Pilipino. Kaharap mo kami bilang Iglesia ni Manalo. Tuparin mo yung pangako mo. Pero bakit ginagamit yung sambayan ng Pilipino? Ganito po ang ating matutunghayan, tuloy na natin. Subalit, sa kanyang pagbati ay mariing ipinagunita ng tagapamahalang pangkalahatan kay Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na kanyang nilagdaan sa harap ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tanggapang pangkalahatan ng 2 linggo bago ganapin ang pambansa at panlokal na halalan. Dito sa pamamaraan ito, masasakop niya yung tinatawag na gobyerno sa pamamagitan po ng presidente. Papipirmahin niya sa gusto nila. Kailangan po susunod ang presidente kay Manalo dahil dun sa pinipirmahan nila. Ito po ang nakakatakot sa Pilipinas. Meron pong pinipirmahan ng mga politiko sa Iglesia na kasundo. Ayun. Para hindi sila makalaban. Pero dapat po, ito pong pinipirmahan nila, dapat ilalahad nila sa tao.
Kahit na sa mga miyembro lang ni Manalo, ilahad niya yung pinapipirma niya, hindi. Ano po ang gagawin nila? Makikipag-asawa sila sa gobyerno. Pero ang nangyayari, under po nila ang gobyerno. Kung palabasa po kayo ng Biblia, ito po yung tinutukoy na babaeng nakikiyapid sa gobyerno. Masamang babae po ito. Kaya binasa ko na po kanina yung 2 Korinto 11:2. Ang tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, dalagang malinis. Ang masamang babae nakikiyapid sa gobyerno. Alam niyo po yung ginagawa ng mga Manalo sa mga politiko nagpapapirma para hindi makalaban ang tinatawag na gobyerno sa magitan ng presidente. Dahil sa pinipirmahan nila. Sino po ang nakakataas ngayon? Yung gobyerno o yung iglesia ni Manalo? Siyempre, yung gobyerno po, meron po siyang pinipirmahan sa magitan ng presidente. Susunod yung presidente sa kanyang pinipirmahan. Kanino siya susunod? Kay Manalo. Sino po ngayon ang nakakataas? Alam niyo po, pagdating sa Biblia, labag ito. Ito po ang ginagawa nilang ito. Kaya itong sekreto ng iglesia ni Manalo ito dapat lumantad. Labag po ito sa Biblia. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Roma. Kapitulo 13, pasinin po ninyo sa Biblia. Para maunawaan at maintindihan po ninyo. Labag po ito. Babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Roma. Kapitulo 13, pasinin po ninyo kung anong nakasulat dito. Ang bawat tao'y pasakop sa Kapitulo 13, aklat po ng Roma. Ang binabasa ko po, magandang balita dito po. Kapitulo 1, talatang 2, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 2. Mas maganda po babasahin natin hanggang 3. Ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Paano ka magpapasakop kung meron kang pinipirmahan kay Manalo? Paano magpapasakop si Manalo sa iyo na meron kang pinipirmahan sa kanya? Kayo na po ngayon ang humata. Ang gusto ni Manalo, sakupin niya. Pero, ang ipinakikita ni Manalo, siya po ay spiritual advisor. Kumbaga, ang nangyayari, nagpapakilala lang siyang peacemaker sa mga politiko. Pero hindi naintindihan ng mga politiko to. Yung ginagawa ni Manalo. Nakikipag-asawa siya. Pero kailangan ma-under niya ang gobyerno. Paano niya ma-under ang gobyerno? Pipirma yung presidente o sino mang mga politiko, mga posisyon pilato na nasa politika. Kaya ang ginagawa ni Manalo, naglalagay siya ng mga tao. Kasunduan yan sa bawat ahensya ng gobyerno. Kung bakit napupuno, kung saan yung malala ang korupsyon. Ang karamihan, mga kaanib ni Manalo. Babasahin natin muli ang Roma, Kapitulo 13. Yung ginagawa ni Manalo, dapat lumantad sa tao. Siya po ay babaeng nakikiyapid sa gobyerno. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. At ang pamahalang umiira ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at tatapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Lantaran po si Manalo. Hindi mo makita na lumalaban. Bakit? Nasa central eh. Kung tawagin pala nila ngayon, hindi na central eh. Malacanang ng Quezon City.
Alam niyo po, kaya sa nangyayari, bibigyan ko po kayo ng clue. Bago naging 2025 January, bago yun, bago nagkaroon silang tinatawag na peace rally. Pinatawag sila. Ang pinatawag niya ay si Bongbong Marcos. Pinatawag niya si Sara. Pinatawag ni Manalo. Ang tinutukoy kong Manalo ay si Eduardo Manalo. Kaya nagkaroon po sila ng rally ng 2025, bunga po na hindi po sumunod sa gusto ni Manalo, si Bongbong Marcos. Hindi po siya sumunod. Kasi po pinitigil na magkaroon po ng impeachment laban kay Sara. Yun po ang motibo kung bakit nagkaroon sila kung bakit natuloy yung tinatawag na rally. Hindi po peace. Anong ginagawa ni Manalo sa kanyang mga membro? Ginagawang mangmang. Ang totoo po nun, para hindi ma-impeach si Sara. Nagkataon po na na-impeach. Na-impeach. Kaya pinilit nilang na ipasok itong si Marcoleta sa Senado. Maraming hindi nakakaalam. Alam niyo po si Marcoleta, hindi pa po panahon ng eleksyon. Hindi pa siya dapat mangampanya. Pero dahil sa nagkaroon po ng rally, pinagsalita siya. Ang sabi nila, walang politiko. Bukang bibig ng mga kaanib ng iglesia nila, walang politiko. Pero totoo nun, dinadaya ang mga tao. May napakinggan ako kay Marcoleta. Si Marcoleta, sinasabi niyang 65% ang naghihirap sa Pilipinas. Alam niyo po, bakit naghihirap? Anong isa sa mga dahilan kung bakit naghihirap? Dahil po dun sa kanilang sekta. Bakit? Ang kanilang sekta, marami pong nabubuhay sa limos. Katulad po ni Manalo at ang kanyang mga ministro, pati yung mga asawa, nabubuhay lang po sa limos. Tingnan niyo po yung karangyaan. Tingnan niyo po yung lifestyle nila. Paano hindi maghihirap yung mga tao? Bakit? Dinadala sarili yun. Sinong nagtatamasa? Yung mga walang karapatan magtrabaho. Sino po ang isa sa mga walang karapatan magtrabaho? Sino po yung nabubuhay sa limos pero naka-aeroplano? Si Eduardo Manalo. Paano hindi maghihirap yung mga tao? Kung tutusin po yung sinabi ni Marcoleta laban nito sa kanyang sekta. Kaya lang po, ang nangyayari, ang akala ni Marcoleta, matalino siya. Hindi po. Bakit? Hindi ba niya napapansin na ang kinikita ng mga tao dinadala sa reliyon? Alam niyo po, kaya pinapasok nila si Marcoleta sa Senado para siya ang magbigay ng proteksyon kay Manalo. Ang nangyayari, si Manalo pa rin ang nagbibigay ng proteksyon kay Marcoleta. Kaya nagkaroon po ng transparency na tinatawag nilang pangalawang rally, transparency for better democracy and accountability. Bakit di kayo bilang reliyon, bakit di kayo mag-declare ng source of income? Huwag yung, ang tinitira kasi mga politiko ngayon, sige, pansamantala, ang tinitira dun pero tatamaan si Marcoleta doon sa transparency for better democracy and accountability. Bakit? Siya mismo nahuli sa pagsasalita niya sa Net 25. Alam niyo po, ang Net 25 pag-aari ni Manalo yan.
walang magbukas na issue kung paano kumikita ang Net 25. Samantalang si Manalo, meron siyang doktrina, pandoktrina 19. Kung anong source of income niya. Ito po. Magpaturo kayo kay Manalo kung anong source of income niya, pandoktrina 19. Alam niyo po, kaya yung ginagawa ngayon alam niyo po si Manalo, kaya ganyan ako, hindi ako masyadong sa mga politiko. Hindi ako kumbinsyado. Kasi po, kaya naman po hindi ako masyadong sa mga politiko. Dahil meron pong personal interest sa mga politiko. Meron akong nakausap na isang politiko, naging vice president ni Gloria Macapagal-Arroyo. Alam niyo po, bakit ako nakikipag-usap sa mga politiko? Gusto ko po na magkaroon ng tax ang mga business activities ng reliyon sa Pilipinas. Yun po ang motibo ko. Kung hindi malalagyan ng tax ang mga business activities ng reliyon, kahit lang yung mag-declare sila ng source of income, huwag na yung magtatax sila. Yung mag-declare lang sila ng source of income. Ibig niyo bang sabihin si Manalo, nananatili ba ang kanyang source of income, Bandoktrina 19, na voluntary contribution lang? Mali. Alam niyo po kung bakit yun ang gusto ko, magkaroon sila ng pagdideklara ng source of income. Dahil si Manalo noong 1986, ang tinutukoy ng Manalo si Perang G. Manalo, yung tatay niya ba? Walang pwedeng magturo sa mga ministro ni Manalo na meron silang kinikitang tuition fee, hospital fee, Philippine Arena fee. Kung ano-anong fee, payment, pay. Ang iglesia ni Manalo, nananatili ang kanilang source of income, voluntary contribution. Pandoktrina 19. Kaya nakakapandaya sila eh. Sino mong naniniwala sa iglesia ni Manalo na ang source of income lang nito ay voluntary contribution? Naniniwala ba kayo na ang source of income ni Manalo voluntary contribution? Wala ba siyang eskwelahan? Wala ba siyang hospital? Wala ba siyang Philippine Arena? Wala ba siyang mga pabahay, dormitory? Wala ba siyang Net 25 na ang kinikita sa magitan ng mga sponsor? Ay ba yan? Kailangan ko rito yung tunay na politiko. Tunay na politiko. Na pwede niyang, dapat ito po yung si Manalo. Ito po yung gobyerno. Mangibabaw ang gobyerno sa iglesia ni Manalo. O mag-declare ka ng source of income. Yun lang naman eh. Napakasimpleng bagay lang yan eh. Ang nangyayari po kasi, kaya naman napansin ko lang si Bongbong Marcos. Kaya medyo humahanga ako ngayon sa kanya. Alam ko, kasi po ang gustong makuha yung kanyang posisyon. Dahil nandyan po si Gloria Macapagal-Arroyo. Alam naman natin si Gloria Macapagal-Arroyo sa 2 taon pa lang ay nakuha niya ang posisyon niya nakuha niya ang posisyon ni Joseph Estrada sa loob ng 2 taon. Ginagaya ngayon kay Bongbong Marcos. Ang problema, kaya pagka nagbabasa ako, manunood ako, tinitingnan kong mabuti. Bakit pinipilit ngayon ng iglesia ni Manalo na kampihan yung mga tinatawag nilang ex-marine? Ayaw pa nga nilang tawagin ex-marine. Kundi kargador eh. Basurero eh. Ang karamihan po niyo, mga iglesia ni Manalo. Si Gutesa po, iglesia ni Manalo. Si Saldi ko, iglesia ni Manalo. Alam niyo po,
si Manalo kasi, ayaw niyang magbayad ng tax sa gobyerno. Ipinakikilala ni Manalo na siya ay lumilikha ng mabubuting mamamayan. Hindi ko malaman kung saan mababasa. Yan po ang ipinagmamalaki ng Iglesia ni Manalo na sila daw po ay lumilikha ng mabuting mamamayan. Eh nasasaktan po sila sa akin. Kung saan mababasa. Yan ang gustong-gustong ng Iglesia ni Manalo. Paano mo masasabing, alam niyo po, hindi kayo kikilalaning kulto? So ngayon, nang sabi nila, higante. Napapatawa nga ako. Sila raw po ay higante. Paano sila naging higante? Meron nagsabi, hindi raw po sila higante kundi monster. Kaya nananawagan po ako kay Bongbong Marcos. Maging maingat ka sa mga miyembro ni Manalo. Kung maaari, alisin mo sa pwesto. Dapat ma-under sila ng iba't ibang sekta. Lalo na sa DFA tsaka dun sa Bureau of Immigration. Para naman makauwi naman ako ng Pilipinas. Maka-exit naman ako. Ito po yung kung bakit ayaw nilang magbayad ng tax sa gobyerno. Ito, babasahin ko po sa inyo ang kanilang sinasabi. Narito po, ang Iglesia ni Manalo. Ito po, babasahin ko sa inyo. Ang pag-aalis ng tax exemption, ito pong pasubong ito, Volume 49, number 2, February 1997. Sa page 14, Pangulong Tudling po. Ang pag-aalis ng tax exemption sa mga pangreliyon, institusyon, ay totoong makauubos ng pondo ng pangreliyong sektor at lubhang makakahadlang sa pagsasakatuparan nila sa mga gawain tulad ng pagtuturo ng moralidad, pagkatakot sa Diyos. Pagka sinabing pagkatakot sa Diyos, hindi kayo kikilalanin. Bukang bibig ng mga tao, kung meron pong Yakuza sa Japan, sa Pilipinas meron pong Iglesia ni Manalo, paano nangyayari yan? Sa pagsunod sa batas, pagsasagawa ng mga pagsamba, nakakapagtatanim sa isipan at puso ng tao ang kahalaga ng reliyon at ang mga buting gawa, pagtuturo ng pagpapahalaga sa buhay ng mga isinginang na o hindi pa. Paglutas ng mga kaguluhan, nangunguna ang Iglesia ni Manalo. Pagsasagawa ng mga proyektong panglipunan at kawang gawa para sa mga kapuspalad nating kababayan. Ito po yung tinatawag nilang lingap sa mamaya. Si Manalo mismo hindi niya magawang lingapin ang kanyang sarili. Hindi niya magawang pakainin ang kanyang sarili. Kaya yung tinatawag nilang lingap sa mamayan, pakitang tao. Bakit? Eh si Manalo mismo at ang kanyang mga ministro umaasa sa limos. Eh sarili lang nila, hindi nila kayang pakainin. Bakit kailangan nila magpakitang tao sa pamagitan ng lingap? Para dumami po yung magpapakain kay Manalo, magpapayaman kay Manalo, o magbibigay ng donasyon. Eh kanino manggagaling yung pera? Sa mga miyembro. Eh pagka dumami yung miyembro, sino makikinabang? Eh si Manalo. Tuloy natin. Pagsasapuso ng kagandahang hasal. Ba? Kung minsan makikita nyo ngayon sa social media, subukan nyo lang. Nahulihin si Marcoleta. Alam niyo po si Marcoleta kasi, napapatawa ako eh. Abogado pa naman siya. Naging congressman, ngayon senador. Bakit hindi mo na siya magpakita ng ebidensya na meron siyang warrant of arrest? Hindi, nangungumbinsi eh.
Alam niyo po, yung ginagawa ni Marcoleta na walang resibo. Kasi ang bukong bibig pa lang ano, hindi ebidensya eh. Kundi resibo eh. Walang ipinapakitang meron siyang warrant of arrest. Ano ngayon ang ginawa ni Remulla at saka ng NBI? Pinasinungalingan nila. Talaga naman totoong sinungaling naman si Marcoleta. Kaya pumalpak si Marcoleta sa mga miyembro niya, kamiyembro niya sa sekta. Bakit? Pinagtatanggol sabi, kumisa niya yung nababasa, napapanood ako. Wala daw pwedeng mag-serve ng warrant of arrest sa mga PNP. Dahil takot daw po sila sa sekta yung sektang kinaanib ni Marcoleta. Dahil karamihan daw po mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Problema, pinasinungalingan ngayon yan ni Matibag ng NBI at ni Remulla. Kaya malaking kahihiyan eh. Alam niyo po si Marcoleta, basta't lagi niyo nang babanggitin ng Iglesia ni Manalo, ititiwalag yan. Bakit? Kasi kailangan ni Manalo ang kumita. Kung sa kagagawan ni Marcoleta, lumulubog siya. Ibig sabihin, hindi dumadami ang membro. O walang nang magbibigay. Ibig sabihin, ako, gusto ko yung ginagawa ni Marcoleta. Gusto ko yung ginagawa ni Marcoleta. Pero dapat, idadamay yung sekta niya. Kada interviewin, sekta. Dapat tinuruan muna si Manalo, ni Manalo, abogado ka, dapat dapat sinabi ni Manalo kay Marcoleta, abogado ka, naging congressman ka, ngayon senador, magsalita ka ng may katotohanan. Alam niyo po, bago ko ituloy ang basa dito, dapat ito muna ang itinuro kay Marcoleta. 8, aklat ko ng Isayas, palatang 20, pasingin ko ninyo. Isayas 8:20. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umagat sa kanila. Kailangan po meron kang patotoo. Sa ibang termino, ebidensya. Sa ngayon, ang tawag resibo. Dapat tinuruan muna. Mapapahiya kami diyan. Tulad na sinasabi mo, huhulihin ka. Wala naman palang resibo. Wala palang ebidensya. Kasi po ang ginagawa ni Marcoleta, yung para kampihan siya. Tangi sa kanyang mga kamiyembro sa iglesia. Nanghihikayat siya. Dapat hulihin si Marcoleta sa ganyan eh. Pero ituloy ko muna ang basa rito para maintindihan ko. Pagsasa puso ng kagandahang asal ng mga gawa ng isang mabuting mamamayan at iba pang gawain na makakalikha ng mabubuting mamamayan na hinahangad ng Estado. Ano po? Ulitin ko po babasahin sa inyo. Pagsasapuso ng kagandahang hasal at ng mga gawa ng isang mabuting mamamayan at iba pang mga gawain na makalilikha ng mabubuting mamamayan na hinahangad ng Estado. Si Manalo ba? Tinatanong ko kayo, sa ngayon, lumilikha ba siya ng mabubuting mamamayan? Siya mismo magnanakaw eh. Paano siya makakalikha ng mabubuting mamamayan kung mismong siya, pati ang kanyang mga ministro, magnanakaw? Ako, Shalom Paran, mag-declare ka na kung paano ka nabubuhay, kung ano yung lifestyle mo. I-declare ko nga kung paano ka nagkakaroon ng pag-aaral. Wala kang karapatan magtrabaho. Bakit ang yaman mo? Alam niyo po sa atin kasi, maraming chismoso. Kapag ka ang isang tao yumayaman, pinagchisismisan. Paano ang yumayaman niya? Paano? Sa droga. Bakit kayo Manalo hindi mas... nabubuhay ka lang sa limos. Makairoplano ka. Wala magsabing gano'n eh. Pinaghihirap mo yung mga taong
Kaya sinasabi ni Marcoleta na 65% na hindi niya nakikita na ang mga tao o yung mga kaanib ng iglesia ni Manalo, dinadala nila ang yaman nila kay Manalo. Para si Manalo bilang nabubuhay sa limos. May dalawa siyang eroplano. May dalawa siyang helicopter. May bahay siyang 1 bilyon. Nabubuhay lang sa limos. Bakit di kayo mag-declare ng source of income? Yun na nga lang eh. Kaya po, sinasabihan ako ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo, huwag ko daw tawagin magnanakaw si Manalo. Magnanakaw! Harapan! Ano po ang babasahin natin para masabi magnanakaw si Manalo? Ito po, babasahin mo. Ikalawang Pedro Kapitulo 2, talatang 3. Pasinin po ninyo. Para gusto ko pong makaharap ang mga ministro ni Manalo. Sa kanilang kasakiman, lilinglamin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Ano pong layunin nila? Kukunin nila. Di siyang paraan ng pagnanakaw. Wala kang karapatan magtrabaho. Naka-aeroplano ka. Nakabahay ka sa Fort Despard. Isa ka lang nalit ng... Ba? Sino po maghahayag kay Manalo magnanakaw siya ng kayamanan ng mga kaanib? Dinadala ang yaman o kinikita ng mga kaanib sa kanya. Kaya naghihirap yung mga tao. Bakit hindi makita ni Marcoleta yun? Kaya sinasabi ko po, mawala man po ang korupsyon sa panig ng gobyerno. Kung ang mga tao dinadala sa reliyon ang kanilang kinikita, ang yaman. Ang pinayayaman nila, yung mga walang karapatan magtrabaho. Kung magpakilala, mga pastor, mga ministro, mga tagapagturo ng reliyon. Ikaw na nagtatrabaho, hindi. Ito lang po ang aking paksang naipaksa kasi baka mawala ako. Kaya po, masamang babae, nakikiyapid sa gobyerno, hinahawakan nilang maayos. Kaya, kung dito sa Italia, ang ibig sabihin, kung katulad dito sa Italia, dito kasi sa Italia, nakakagala ako. Nakakarating ako sa iba't ibang lugar. Dahil, meron mang mga kaanib ng iglesia ni Manalo rito. Hindi sila, kumbaga, walang pakialam ang gobyerno sa kanila. Ano man ang gagawin masama ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo, pwede silang i-report sa pulis. Sa atin, hindi pwede. Bakit? Ang dudukot sa iyo, mga pulis na miyembro ng iglesia ni Manalo. Ang dadatnan mo sa judiciary, mga miyembro ni Manalo. Saan ka pupunta? Kaya si Manalo, kailangan mahawakan niya ang gobyerno dahil magnanakaw siya. Magnanakaw. Pero sa nakikita ko ngayon kay Bongbong Marcos, gusto kasi nilang makuha yung posisyon ni Marcos sa loob ng 2 taon. Kaya po, lagi ko sinasabi, parang matalino yata yung mga advisor ni Bongbong Marcos. Parang may katalinuhan sila. Ngayon, mag-4 na taon na si Marcos. Hindi makuha. Kaya, ang pakiusap ko lang, Marcos, mag-ingat ka. Yan ang sinasabi ko.
Kaya kumikilos ang Net25 sa pagitan ng isang babae na reporter. Lahat, basta miyembro ni Manalo, kumikilos yan para papagsakin ang isang gobyerno. Dahil hindi po nila mahawakan ang gobyerno ngayon sa pagitan ni Bongbong Marcos. Hindi mahawakan. Ewan ko lang, balita ko lang ito, wala pang kumpirmado na yung isang kulungan dyan sa Rizal, napalitan ng Katoliko. Baka bukas makaliwa, magkakaroon na po ng issue tungkol sa mga kapatid. Kung saan nakakulong si Ramil Madriaga. Ang alam ko, doon din nakakulong si Madriaga. Si Ramil Madriaga, doon kung saan nakakulong yung dalawang kapatid niya at yung ibang mga ministro nakakulong dyan sa napalitan ng Katoliko. Bukas makaliwa, malalantad yan. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng kulong. Kasi galing ako sa Iglesia ni Manalo. Bawat ayan siya ng, lalo na sa Metro Manila. Bawat superintendent, Iglesia ni Manalo. Kung hindi man superintendent, nakakahigit ang Iglesia ni Manalo. Halimbawa, ang mga pulis, 10. 8 ang Iglesia ni Manalo. Kaya nung hulihin si Luel Minorca nung papunta siya sa maghihiring. Eh totoong mga Katoliko, kumpirmado na mga Katoliko yung ginamit ni Albayalde. Si Albayalde, Iglesia ni Manalo. Kaya ako, kinukumpirma ko kung bakit paglaban mo sa Iglesia ni Manalo sa Pilipinas. Maraming nagsasabing iskan. Hindi po. Ang iskan, front lang yan sa mamamayan. Ang totoo po niyan, yung tinatawag nilang striking force. Yung striking force, 3 klase o 4 na klase. Ang kinakatakutan ko niyan, yung civilian. Pero pa yung nasa NBI, ang karamihan ginagamit nasa pulisya at saka NBI. Kumbaga yung mga nasa Marine, naka-standby lang yan. Pero karamihan na ginagamit, pagka ginamitan ka ng pulis, ibig lang sabihin nun, yung mga pulis na yun, under, o ibig sabihin, may go signal ng gobyerno, o yung mga opisyal ng gobyerno. May go signal, tatawag yan. Kaya ganyan mabigat. Kaya meron akong tinuturuan. Kapag ang dumampot sa iyo ay pulis, itanong mo kagad kung sino yung superintendent nila. O kung sino yung mayor. Okay. Itanong mo na kagad kung sino yung mayor o yung superintendent. Para kung sakali nadukutin ka, huwag yung mga pulis na dudukot sa iyo. Huwag. Dahil yun napag-utusan lang. Kaya ako, kasi po kabisado ko Iglesia ni Manalo. Mapaligal, mapailigan. Kabisado ko Iglesia ni Manalo. Dahil galing po ako sa loob. Sige po, marami pong salamat sa inyong lahat. Sana makilala niyo kung bakit nakikialam sila. Kailangan nilang mahawakan ng gobyerno. Siya po ang babaeng nakikialam. Pero meron akong mabasahin. Hindi ko, alam niyo po, binasa ko kanina yung 18:3. Panawagan sa mga kaalib ng Iglesia ni Manalo. Meron pala akong gustong basahin. Apocalypse 18:4. Ito po ang payong ipinapayo ko sa Iglesia ni Manalo. Magsulit magsiyasat kayo. 18:4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga sala. Kapag ang babae o iglesia nakikiapit sa gobyerno, dapat po kayong magsilabas. Ang problema po na
na ilalagay sa posisyon sa bawat ahensya ng gobyerno. Eh, ang problema yung pinaglalagyan sa kanila kung saan yung malala sa corruption. Bakit? Kasi po, ang gusto nilang mangyari, gusto nilang makita, mas mayaman ang sekta nila kaysa sa gobyerno. Nakikita po ninyo? Pagkatapos sasabihin po ng mga ministro nila, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Kaya nangyayari po, pinag-iipon nila yung kanilang sekta, nagiging mayaman. Kaya kilalanin po nyo ang Iglesia ni Manalo kung bakit sila nakikialam sa pulit. Sila po ang babaeng nakikiyapid sa bibig. Masamang babae. Ito po ang paksang naipaksa. Maraming salamat sa inyo.